Sabi ko kanina, malaki nga. Akala ko wala. Gilid na eh. Namamatay na yun. Ano yan? Isda. Anong klase isda? Katulad ng isda natin. Itawag Pang nila sa sardinas. Good morning, boys and girls. Nasa isang umaga, yan, nagising ako. Medyo tanghali na. Papunta kami ngayon ng dagat. Dahil bakasyon ng mga bata, kapasyal namin sila para makalanghap ng sariwang hangin. Kaya, sinek muna natin ating mga kalapate kasi dadalhin natin, sasama natin sila. Ayan si manager. Maagang nagluluto ng pagkain. So nagpatinta na nga ako ng kape dyan. Ayan, natagpito na siya. Magdadala nga pala kami ng mga baon ng pagkain sa tabing dagat. Ayan ang baon namin. Pritong itlog, sunny side up, tinapay, kanin. Nagdala rin kami ng nilagang saging na saba para habang nagpapaaraw, nagpapahangin na merong kinukot-kot. Yan si manager, magpiprita na siya ng hotdog. Masarap sa umaga ang kape, kape tayo. At dyan sa parte na yan, isa-isa ko nang nilabas yung mga gamit. Nilalabas ko na yung mga dadalhin. Tulad niyang salbabida, at yung ibang mga sapin na pwede namin makain sa tabing dagat. At dahil marami nga kami, boys and girls, yung mga gamit at pagkain, doon na lang isasampa sa itay. Kami na lang magdadala, mapakukumit na lang. At ayan, kinuha ko na nga yung mga kalamati ko. Yan si Julia, na maraming batik sa ulo. Normal yan na inaalikan ko yung kalapati ko pag kinukuha ko ng kulungan nila para pa rin. Kasi yung mga kalapati, malakas ang instinct yan eh. Kilala nila kapag mabait yung humahawak sa kanila. Kilala nila kung sino yung humahawak sa kanila. Alam nila kung yun yung amo nila. So, madali silang mapaamo o pabalik kapag mabait ka sa alaga. At yung huling kinuha ko, yung si Julio. Ito naman si Popoy, yung red bar. At ito naman si Basha, yung checkered. Ayan, handa na ang grupo. Pwede nang umalis. Okay na ang lahat. Pwede na lumarga. Nailagay na lahat ang pwedeng dalhin. Nauna na rin yung ibang grupo. Vulcanization. Nakasama ang panahon, magandang sikat ng araw. Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Sarap tumabay sa dagat nito. Sarap makuha ng mga shellfish. At maliliit na isda. Sana makakuha kami. At habang papunta na nga kami, ayan, yung salbabida, malambot. So, palalagyan namin ng hangin sa may gas station, dyan sa may labasan. Masarap maglakad dito sa kalsada natin, lalo na pag umaga. Sariwa kasi ang hangin. Madalas, marami nagja-jogging dito. Yung iba, sadyang naglalakad pag umaga kasi nga, hindi naman mainit. Maganda rin ang natatanaw kasi maraming tanim, may mga palay. Minsan may mga tanim na talbos na kamote dyan, saka saluyot. Kapag may nadaanan na kakilala, minsan nakakabili ng mura.
Mabait naman kasi yung mga nagtitinda dyan. Sabi ka lang kung magkano, bibigyan ka. Marami pa. Yan nga pala yung bagong dali nito na yun. Ang bilis nga tinayo niyan. Kailan lang yan. Liftoff Kasi yan, starts forward. in T-minus Diyan na nga 10 tayo sa seconds. gasoline Yeah. station. So, inahangin na natin yung ating salvavidan na wala nang hangin. Kasi nga, pinas na. 4, Natatawa pa nga ako. 3, 2, Hindi ko alam kung paano. we have ignition. At dahil nagmamadali na tayo, nauna na yung ibang mga kasama natin. So, ginawa ko, pinas forward ko na. At dahil nakapas forward ko, shout out muna sa ating mga number 1 subscriber, mga laging nanonood ng video natin. Yan, si Epi Rosero ng Pasay, Genesis Arcayera ng Tansa, Saira J. Billion ng Cavite, Terry Vlog ng Teresa Martires, Julius Paragosa ng Polo, Michael Sanchez ng Santa Ana, Manila, Marian Pion David ng Santa Ana, Manila. So, dun sa mga gustong magpa-shoutout, comment down below kung ano masasabi nyo sa video natin. And then, comment nyo rin kung tigasaan kayo para shoutout natin yung lugar at kung saan umaabot ang mga video na to. At dahil naiinit na nga sila, ayan, sindunan nila tayo. At ito, nakarating na nga kami sa ating destination. So, ayan yung dagat. Nung muling punta natin dyan, medyo mas magulo at mas maduming lugar. Pero ngayon, medyo nilinis na. Yung mga residente rin kasi ang nilinis yan, tsaka yung barangay. Although meron pa rin ibang mga natitira ng mga kalat-kalat, nila nung nakarambag yung Christine. Pero mas malinis yung kumpara nung una. Kasi nung una talaga makikita mo na napakaraming troso. At ayan, kung pili na kami ng magandang pwesto, mas kami pwesto para matanaw namin yung e-bike kahit na lumalangoy sila. At ito si Cloud natataranta, hindi niya alam kung ano na yung gagawin. At nang nakapili na nga kami ng tamang pwesto namin, ayan, hinila ako na yung troso dyan. Kala ko nga magaan yun, mabigat pala. Yes! So naglatag na kami ng aming tela para meron kami upuan. Para yung mga ibang gamit hindi rin madamihan. Kakain din kasi kami dyan kaya dinala namin yan. Kaya nilabsan namin ibang mga pagkain namin. So, kanya-kanya ng ayos, kanyang pwesto. Nilabas yung mga pagkain. Ayan, tubig, yung plato. Ayan, yung damit. Tapos dyan, hinanap yung isang lagayan. Naiwan pala sa e-bike. Sobrang mga excited. Hindi na alam yung isang gamit kung nasaan na napunta. Pinaayos ko nga yung tripod dyan. Lalagay ko sa magandang lokasyon. At ayan, naayos na yung pwesto ng pagkakainan. Ayan na nakalarig yung mga pagkain. Ayan, tinawag na si Nigel. Kasi kakain na. Maikot siya ng ikot. Tinawag na rin ako, ayan. Kain na kami. So, inaayos ko yung ibang gamit sa pakalat-kalat. Nilalagay ko lang sa isang pwesto para at least pag may dumaan na ibang tao, may pagdasahan. So, mainit dyan yung sikat ng araw, pero malamig ang simoy ng hangin. Malamig talaga. At ayan, pwesto na. Boys and girls, kainan na! Nagulat nga kami dyan may biglang lumabas na bulldozer. Ayun naghahakot ng buhang. May bahay kasi na ginagawa doon. Kaya dyan sila kumukuha ng buhang. Ang galing nga tipid. So dahil wala naman tayong magagawa doon, dahil sila ang may pang-argala ng bulldozer. Ayan. Nabot na yung pagkain sa akin ni manager. Kain daw muna ako, paikot-ikot ako. Kumain muna ako bago ako maliligo. Kasi maliligo nga kami mamaya. Ayan, ninanamnam ko yung ulam ko. Longganisa. May itlog. May hotdog.
sarap. Sarap ako kumain dyan ang araw na yun. Kasi dati pangarap ko lang yun. Pumunta sa tabing dagat pag umaga. Tapos doon mag-almusal. At dyan sa parte na yan, tinawag na ako ni Nigel. Sabi niya, Papa, tignan mo yung ginagawa doon sa bangka. Oh. Kaya niya pala ginagawa nila para makarating sa dagat yung bangka. Yan, inuunti-unti yung bangka. So ngayon niya lang siya nakakita ng ganyan, kaya talaga na-excite siya. At dito sa part na to, tinawag ako ni Nigel. Sabi niya, Papa, may patay na jellyfish doon. Oh. So nilapitan ko. Kaya niya, malaking jellyfish. Kukunin ko nga sana eh, iluluto ko. Kasi ang alam ko, itong jellyfish na to, yung mga tiga-akla nun, kinakain nila yan eh. May luto silang ginagawa dyan. Pero hindi ko na kinuha, nagkaksayan ng panahon. Kasi hindi rin ako masyadong pamilyar eh. Baka mamaya magkamali tayo. Kaya di ko na kinuha. At ito, si Nigel, nakita ko. Biglang dumapa. May hinabol siya yung palit na alimahasan. At ayan, nagubad na nga ako ng sando. Kasi maliligo na ako. Nilagay ko lang sa bag yung mga damit, pati yung towel ko. Pero bago ako maligo, paliliparin ko muna yung mga kalapati ko. Kasi baka makalimutan ko eh. Nabibilad sila sa init ng araw. Madi-dehydrate sila. Kaya kumuha ako ng patpat para meron ako konting pangtulak sa kanila. Binuksan ko na nga. Ayan, lumipad na sila. Si Julio, si Julia, si Popoy, at si Basha. Doon sa naghahanap kay Sarutobi, wala na si Sarutobi. Tagal nang wala sa akin Sarutobi. Umuwi na sa kanyang may-ari. Ayan. Tingnan natin kung nasa na sila banda. Hindi nga lang masyadong kita sa camera eh. Pero umuwi na nililipad nila, papunta na rin sa bahay nila. At ayan, niyaya ko na nga si Nigel. Sabi ko, dito na kami maaga pa. Kampisaw na nga ako sa dagat yan. Hinala nga pala ako sa salbabida. Wala lang, kaya talaga ako ng salbabida. Kahit saan ako magpunta pag pupunta ako ng dagat. Eh. At yan, bigla nga ako napaahon. Mahon kami. Ano may dikya? May kumagat na dikya sa utong ko eh. Ang kati kaya. Akala ko walang dikya eh. Akala ko wala. Kasi December na eh. Agad ka? Wala, meron pa rin. Akala ko walang dikya. Akala ko rin. Hindi ka nga dami eh. Sabi ko walang dikya. Parang ako nauwi ako ng apat. Yung apat. Dalawa lang yung apat. Wow. Ano yan? Ano na yan? At ayan, dahil nga na sa labay ako, may gana na ako dyan sa buhangin. Yan, enjoy ko na lang yung buhangin. Ayoko nang pumunta doon sa malalim. Baka madikya pa ako eh. At ayan, si Cloud nagpasama sa akin. Langoy daw kami. Sinamahan ko naman siya, kaya lang natakot siya nakita siya naman sa dikya eh. Lumalangoy sa tabi niya. At yan, umahon niya ako ulit. Ayan, tinawag ko si Nigel. Sabi ko, hiluran ako. Kasi nga, ang dami kong bungang araw sa likod. Para matagpuan ng libag yung likod ko. Sabi ko sa niya, hiluran niya ng mabuti. At nang nahiluran na nga ni Nigel ng buhangin yung likod ko. Dahil hindi ako pwede sa malalim. Dahil maraming dikya. Nagpagulong-gulong na lang ako niyan. Yan, sa dalampasigan. At dahil biglang ako umabot niya ng sandali, ayan, may nagpakita na bahagkari. Ang ganda nga eh. Ang galing. At dahil bigla nga kami tinawagan, dahil nga gagamitin yung Wi-Fi. So, kaya na umuwi. Ito si Cloud, desperado pa rin makahuli ng mga maliliit na isda. Ayan, nakita niya yung gansa. Mag-asawang gansa. Nag-away sa harap niya. Ayan. Nagulat siya. Bakit daw ganun yung gansa? Sabi ko, normal sa gansa yun. Yes! At yan natatapos ang araw namin. Yan, sa may dagat. So, nakapunta na kami. Mag-relax na kahit paano. So, nakakita ng ibang view. Nakakain na rin. Kapag palipas ng ilang oras, kapag banding kasama yung mga makukulit.
So, dito na tapos ang video natin. So, please like, share, and subscribe. Comment kayo down below kung ano masasabi mo sa mga video na ginagawa natin. At the same time, comment nyo yung lugar nyo para sa susunod na video natin. May shoutout ko kayo kung hanggang saan umaabot ng video na to. So, paano? Bye-bye!